Magandang hapon sa inyong lahat. Permission to sit down. So we'll make our afternoon mas relax at ma-absorb natin ating mga pinag-uusapan. Kami ho ay narito para dito sa ating ginagawang Leaders Forum ng TAPS Coalition. Yung humihingi ng transparency, accountability, peace and security sa kasalukuyang pamahalaan. Yung transparency, yung pamumuang may alinaw. Yung nakikita natin, yung walang itinatago, walang itinutubli. Accountability, may malinaw na pananagutan. Yung mga taong ating hinalal at pati na rin yung kanilang mga nahirang maglingkod sa pamahalaan. Peace, kapayapaan, security, security. Simulan po natin sa transparency. Napaka-init na ng usapin sa problema sa South China Sea na inabutan kong dinidiskurso kanina ni Architect Butch. At tama ho siya, wala tayong monopolya ng karunungan at kaalaman dyan sa problema ng South China Sea. Kaya nga tayo humihingi ng transparency. Bakit ang dami-dami ng military bases ng Pilipinas na pinamamahayan ng mga sundalong Amerikano? Bakit ang dami-dami ng military bases ng Pilipino na punong-puno na ng gamit at armaments na pandigma ng Amerikano? Sino ba ang ating kalaban? Sino ba tayo, kanino ba tayo makikipagdigma? At handa ba tayo unang-una sa digmaan? Yan yung mga issues na bumabalot ngayon sa pamahalaan na hindi nila sinasagot. Ang sinasabi lamang, paglalaban natin ang ating teritoryo, hindi natin ibibigay kahit katiting ng ating teritoryo. Alin bang atin sa South China Sea? Kailangan muna malinaw. Alin ba dyan ang atin? Sigaw ng sigaw, atin ito. Alin ang atin dyan? Wala pang malinaw na demarcation. Alin ang atin talaga dyan? Meron tayong claim. Meron tayong sovereign rights brought out by our exclusive economic zone. Pero meron din umaangkin. Ang kiniklaim naman nila ay kanilang sovereignty. Pag nagbangga ang sovereign rights at sovereignty ang mananaig. Tayo ay sovereign rights lamang na nagbubunga doon sa ating exclusive economic zone. Pero hindi ibig sabihin, tama yung mga ibang claimants. Pero hindi lang ho kasi China ang claimant dyan. May claim ang Taiwan, may claim ang Malaysia, may claim ang Japan, may claim ang China, may claim tayo, may claim ang Vietnam. Pero sa lahat ng mga claimants dyan, tayo ang isa, kundi man tayong pinakamahirap na bansa, tayo lang ang nakikipag-away at humahamon ng digmaan sa ating kapitbahay na higante, mayaman at nuclear-armed na China. Hindi ko sinasabing matakot tayo, matapang tayo. Dakila yung ating lahi at yung dugong na nananalaytay sa ating Pilipino, hindi mo matatawanan. Kaya lang, hindi tayo dapat basag-ibo. Alamin muna natin yung issues. Kaya umiikot ang hakbang ng maisok. Hindi, not just to ignite, or not to support Philippines as its treaty ally in the event of an armed attack in any of our metropolitan areas. Hindi automatic. Ngayon, ang tagal na nating kapitbahay ng China. Makipag-usap tayo. Walang pinag-aaiba yan sa isang neighborhood or village. Hindi mo kasundo ang kapitbahay mo, may alitan kayo. Let's use this in the context dito sa lokal para mas maunawaan ninyo. Pag may alitan ng kapitbahay, you cannot go directly to court. Kahit gusto mo mag-file ng demanda, i-dismiss
premature yung action mo. Bakit? Saan kayo pupunta? Barangay level muna. Ang barangay level, hindi korte yan. Ano ang purpose ng barangay at ng lupong tagapamayapa? Pagkasunduin. Pag-usapin yung hindi nagkakasundong magkapitbahay. Ganyan din dapat sa issue ng South China Sea, yung mga overlapping claims natin, well, at least between our country, the Philippines, and China. Hindi digmaan ang solusyon. Hindi natin kaya. Pag tayo ay sumunod dito sa direksyon ng Amerikano, tatandaan ninyo. Kung ngayon, mahirap ang buhay, pag nagkaroon ng armadong sigalot, mas maghihirap tayo. Kung ngayon, walang murang bigas, pag nagkaroon ng digmaan, wala ng bigas. Dahil masisira yung supply chain mo eh. Hindi tayo handa. Ang Pilipinas is relying heavily on importation. May talagang imbalance sa ating trade. Mas marami yung ating inaangkat kesa sa ating locally produced. At eto na nga, nag-issue ng executive order, pinutol yung taripa sa agrikultura sa bigas. Yung 35%, ginawa na lang 15%. It's a stopgap measure, political move para mapababa yung presyo ng bigas nang hindi sila alam-alam yung kapakanan ng magsasaka. Apparently, you can check and verify. I was told na yung farm gate price ng palay ay bumagsak ng 5 piso pa, nabawasan pa ng 5 piso. Bumagsak pa ho, ano nila kikitain ng magsasaka? Yung ginamit nila para sa sakahan season, inutang nila yan. May interest yan. Bumagsak ngayon ang presyo. Baka yung kikitain nila, hindi pa sapat pambayad ng utang na sa interest. All in the name of political move na mapapaba ang presyo ng bigas. Hindi tayo handa sa digmaan. Huwag natin pasukin yan. Maraming mga warmongers sa gobyerno nagtatapang-tapangan. Sino ba una doon? Sino ba una doon? Kawawa naman yung mga sundalo natin na utusan doon eh. Sino ba una doon? At yung mga opisyal naman na nagkapoposisyon na handa sa digmaan, pa-draft ninyo muna yung mga anak ninyo and leadership by example. Hindi mo yung mga anak nyo bago nyo pasunurin ang mga Pilipino sa maling patakaran, maling polisiya ninyo. Ang problema dito, a few months back, even up to latter part of last year, in the headlines, whether local or international, ang tension na namumuo ay sa pagitan ng China at Taiwan. Wala ang Pilipinas. Sinunod natin ngayon yung direksyon ng Amerikano. Ano naman yung direksyon ng Amerikano? Meron kasi sila sa Amerika yung pivot to Asia. Pivot to Asia, pumihit sila pabalik sa Asia. Eh wala na sila ritong kolonya. Wala silang magamit. Pero lang itong administrasyon nagpapagamit sa Amerikano. I have nothing against the Americans. America is a good place, it's a good country, mayaman, tumutulong sa atin pag may mga sakuna. Subalit, ang totoong kaibigan, hindi ka dadalhin sa bingit ng digmaan. Ang totoong kaibigan, hindi ka aakayin sa isang away na wala kang panalo. Ang tunay na kaibigan, poprotektahan ka at iniiwas ka sa kapahamakan. Hindi natin interes ang gera. Kaya namin biikot dito sa takbang ng mga iso. Importanteng malaman ninyo itong issue ito. Sapagkat, bagaman akala ng iba ay malayo daw sa sikmura yung usapin ng South China Sea, nagkakamali sila. Hindi lang ito malapit sa sikmura. Tumbok nito ang ating sikmura.
Dahil pag nagkagera, lahat tayo maghihirap. Kaya mas mainam na nalalaman ninyo yung tunay na antas ng kalagayan ng ating bansa ngayon at sabay-sabay tayo sa ating advokasya na no to war. Mas madaling pigilan ang napipintong digmaan. Pag yan ay nagsimula na, mahirap mo nang awatin yan. Marami nang mamamatay, maraming masisira, maraming maghihiba, maraming magugutom, maraming mamamatay. Maaaring sa magkabilang panig, maaaring sa panig lang natin. Sapagkat iba na rin ang military warfare ngayon. Ipindot na lang mo ngayon eh. Missile na lang eh. Hindi na ito yung kagaya ng napapanood natin ng World War II na napagbakan. Tatago ka na isang buwan sa bundok. So may supply ka ng pagkain at medyo magalit ka magtago at mamaril, medyo lamado ka. Iba na ho ngayon. And again, bringing that to mind, yung World War II, hindi pa tayo nakakabangon at nakakaahon dyan sa bangungod ng World War II, which was 80 years ago. 80 years ago, mahirap pa rin ang Pilipino. 80 years ago, yung World War II, mahirap pa rin ang Pilipinas. Papasok ka na naman sa isang armadong sigalot. May pananagutan sila sa atin. Kaya tayo naniningil sa kasalukuyang administrasyon at sa liderato. Bakit nyo kami dinadala diyan sa bingit ng alanganin? Ang kailangan nating mga Pilipino ay gera laban sa kagutuman, laban sa droga, laban sa korupsyon, laban sa inflation, laban sa pagiging manhid ng gobyerno. Yan yung mga gera kinakailangan ilunsad ng pamahalaan. Hindi yung gera na kamamatay. Ang kinakailangan natin, maglunsad ng gera magbibigay buhay, magbibigay pag-asa, bigyan mo ng trabaho, bigyan mo ng empleo, ayusin mo yung problema sa underemployment, yung hunger, yung poverty, yung crime, yung corruption, yung drugs. Yan yung mga gerang dapat inilunsad 2 years ago pa. Nung bagong luklok ang kasalukuyang pamahalaan. Hindi itong gerang kikitil sa buhay. Para na tayong dumaan sa gera noong 2020. Yung pandemic, gerang hindi natin nakikita ang kalaban. Nakita natin mga kababayan. Imagine again our situation way back 2020. Yung World War II 80 years ago. Yung mga nabasa natin sa history books, sa ating lessons sa eskwela, sa kwento ng lolo, ng nanay, ng tatay, ng mga kamag-anak natin na nasaksihan ng World War II. Yung sarili nating gera ng 2020 laban sa COVID, yan sariwa sa ating lahat, sa ating isipan. COVID. Kulang ang mga ospital, di ba? Kulang ang mga ospital. Hindi alam kung saan dadalhin yung mga ating namahan ng COVID. Nakita na natin yung vulnerability ng ating lipunan. Nagka-problema tayo doon sa logistics or supply chain. Ito pa kayang digmaang tunay? Saan mo ilalagay ang mga tatamaan ng bomba, ng bala, yung mamamatay, body bags all over noong COVID, noong 2020. Wala nang ospital na tumatanggap ng may mga sakit. Wala tayong facilities. Nakita natin ito. Yung ating walang kahandaan. Tapos papasok tayo ngayon dito sa isang napipintong armadong sigalot. Wala tayong kakayanan. And I'm not saying it's the fault solely of the present administration. Their flawed policy, yes. Yung kanilang maling polisiya, yes, kasalanan. Pero yung kakulangan natin sa mga facilities, patong-patong at ilang taon ng problema yan. Yun ang dapat tulan. Hindi tayo dapat makipaggera. Hindi ko rin sinasabi na let's give up our claim and let's compromise part of our territory. Absolutely no.
Paglalaban natin yan. Pero makipag-usap tayo. Let us open all avenues for a diplomatic solution to the problem. Makipag-usap tayo. Makikipag-usap din naman ang bansang China eh. Makikipag-usap yan. Kaya lang, nakailang punta na sa kung saan bansa ang kasalukuyang administrasyon. Ito ang lapit-lapit kapitbahay natin. Hindi tayo magpapunta ng isang high-level delegation para makipag-usap sa China. Buksan natin yung daan yan. Dahil kawawa tayo, kawawa yung mga bata pag nagkaroon ng armadong sila doon. Yung mga kabataan natin, naramdaman nila kung ano ang buhay ng walang physical schooling, online. Ang daming depressed, hindi na nakikita yung kaibigan, kahit bata, ang tao talaga is a social being. Naghahanap yan, nagka-interaction, kahit bata. Pag nagkaroon tayo ng gera laban sa China, magsasara lahat ng eskwelahan. Iyan makagamitin temporary shelter, temporary hospital, evacuation center, or what have you. We do not need that. And if the war, kaya sumiklab at tumagal ng 1, 2, 3, 4 na taon at saradong eskwelahan, magkakaroon tayo ng generation na kulang sa kaalaman. At pag nagkaroon tayo ng generation na kulang sa kaalaman, sino na naman ang lugi? Ang Pilipino. Ang Amerika, hindi magbabago buhay ng mga yan. Tuloy-tuloy lang sila. Nagtatrabaho, nag-i-enjoy dahil hindi aabot ang missile ng China sa Amerika. It will take a while kung may makalusot man na lalanding yan sa Amerika. Pero tayo, segundo, ramdam natin. Hindi natin kaya. Yan yung iniikot natin. Isa sa mga iniikot natin. Kulang ng transparency. Walang nagpapaliwanag sa atin mula sa kamalan, ano na ba ang estado talaga? Bakit ang dami-dami sundalo Amerikano? Bakit ang dami-daming gamit pandigma na ipinapasok? Bakit may mga missile? Baka meron ng nuclear dyan. Malinaw sa saling ng batas, bawal yan sa teritoryo natin. Bawal yan. Walang nagpapaliwanag. Hindi dahil mga chismos ng Pilipino. Hindi. Dahil karapatan natin malaman. At nakasaad din yan sa ating saligang batas, ang ating right to information on matters of public concerns and our right to know. Malinaw yan. Yan ang ating hinihiling. Yan ang ating sinisingin. And then yung A ng TAPS, yung accountability. Yung budget doon ng gobyerno ngayon is 5.7 trillion pesos. 800 billion dyan ang program. Bawal mo yun. At walang nakakalam kung saan gagastusin yung 800 billion pesos. Sa 5.7 trillion na yan, halos kalahati po yan utang. Iniutang sa foreign loans or domestic loans. Nonetheless, yung foreign at saka domestic, pareho lang yung utang yun. Yung source lang dito pa sa Pilipinas o inutang mo sa labas. Utang mo yung kalahati yan. So mga 2.5 trillion. May interest yan. Nanganganak yan, taon-taon na hindi ka nagbabayad. Alam naman natin lahat yun, Manuel Ortiada, nakautang tayong lahat eh. Pwede rin 1,000 piso, 1,000, nagbabayad ka ng interest. Pag hindi ka nakakabayad, lumalaki interest. Nalulubog ka sa utang. Ito, utang na nga, tinira pa yung 800 billion. Isinubi, hindi pinapaliwanag sa atin. Saan gagastusin, paano gagastusin, sino may pananagutan. Yan yung accountability na hinihingi natin. At importante na nalaman niyo ito, at meron kayong posisyon sa mga bagay na ito, dahil for next year, ang panukalang budget nila ay higit kumulang 6.2 trillion. Tataas pa. Tataas pa. Utang na naman sigurado yun. Dahil hirap na hirap yung mga revenue offices ng government na ma-attain yung kanilang target. Pag hindi mo na-attain yung target mo to fund the projects and the budget for next year, mangungutang ka. Walang katapusang utang ito. Walang katapusang utang. Lahat tayo magbabayad dito.
Yung mga nagtatrabaho, yung babayad ng buwis, yun ang contribution natin. Sila hindi nila mararamdaman ito. Kaya tayo naniningil ng pananagutan. Sino ang accountable dito? Nasaan yung 800 billion pesos na yan? Ipaliwanag nila. Pati yung pondo ng PhilHealth, pakikailaman nila. PhilHealth, naintindihan niya. Gumagamit kayo niya. Ang PhilHealth, mga kababayan, doon sa Universal Health Law, talagang ang pakay ng PhilHealth, kailangan sobra-sobra pondo yan. Kailangan may sobrang pondo yan. Bakit? Para yung sobrang pondo nila, gagamitin yun, paliitin yung inyong mga premium or contribution. Kung 10 piso ang contribution, halimbawa natin, bawat isa. Pag may sobrang pera, pwedeng gawin ng PhilHealth, 7 pesos na lang kasi may sobra eh. Based on our contribution din. Galing din sa tao yun. So base dun sa batas na yun, susuli mo ulit sa tao. Paliitin mo yung contribution. Whether direct or indirect contributor, makikinapag doon. At pag may sobra pa rin, dagdagan mo yung coverage ng PhilHealth. Kung ano sakit pa pwede mong idugtong dyan para hindi ka na magbabayad. Kung magbabayad ka man, maliit na lang. Yan ang purpose of PhilHealth, ng Universal Healthcare Law. Ang ginagawa nila ngayon, yung excess fund ng PhilHealth, pinag-iinteresan nila. Ibabalik daw sa National Treasury at sila ang magde-determine kung saan mas mainam gastusin yung excess fund ng PhilHealth. Hindi pwede yung that is illegal, that is unconstitutional. Because the law said, yung pondong yan, dyan lang, gagamitin yan pabalik uli sa direct and indirect contributors. Pababayin mo yung ating contribution from 10 pesos to 7. Eventually, tataas at tataas yan eh. Baka dumating pa noon, very, very minimal na lang yung contribution ng bawat isa. Pero ang laki-laki na ng coverage. Mas higit yung coverage niya in terms of the number of sickness or illnesses na saklaw ng coverage ng PhilHealth at yung amount na mababawas doon sa final bill ng bawat pasyente. Hindi rin nila ipinapaliwanag yan at yan ibawal na pakutin. Kaya tayo ay humihingi ng accountability, pananagutan. Hindi pwedeng hindi sinasagot. And of course, yung ating yung peace, yung kapayapaan. Ayaw natin ng gera, hindi natin interest. Hindi natin interest ang interest ng Amerikano. Hindi natin interest. Amerika, may problema kayo sa China, nakikipag-usap sila sa China. Nakikipag-usap sila. Pilit nilang pinaiigi, pinabubuti ang kanilang diplomatic relations with China. Pati ang kanilang military relations. Tayo ang nagagamit. Tayo naman nagpapauto. Nakikipag-away tayo sa hindi natin away. Ginagamit yung issue ng claim sa South China Sea. Narinig ko kayo kanina nung ako'y nasa likod. Atin ito. Hindi ba yung sama atin? Bakit nakalimutan na natin sa usapan? Atin din yun ah. Bakit walang nagbabangka na sinasabi atin ito? Atin din yun. At mas nauna pa natin pinaglalaban yun. Ang daming sundalong namatay dahil dyan. Ang daming sundalong namatay noong 1970s, nung mainit yung usapin ng pag-iwalay ng Mindanao. And it's on record. It's in the stories everywhere. Pag-research yung kayo. Na one source of military supply ng mga insurgents nanggagaling sa Malaysia, sinusupply. Ang daming sundalo na matay dyan. Bakit niya hindi na pinag-uusapan? Dito sinasabi makapagdigmarin tayo sa Malaysia, hindi nga natin kaya. What I'm saying is, kung anong gigil mo sa usapin ng South China Sea, dapat yun din ang gigil mo sa usapin ng Sabah. Akala ko ba we are not going to give up even an inch
of our territory. Yung Sabah, higit kumulang may 800,000 Pilipino, both documented and undocumented. Yung pinagtatanungan natin na overlapping claim, bukod sa sundalo natin, doon sa BRP Sierra Madre, other than that, tao ng population ko. So, ang akin, ano na ang estado ng claim natin sa Sabah? Ang Sabah ay pinalis lang yan sa British North Borneo Company. Linis lang yan, pinarenta lang yan. Hindi na isinulit. Doon sa Sultan of Sulu, who is now represented by the Republic of the Philippines. Yan ang kwento dyan. Parehong may kwento dyan. Parehong atin yan. Pag sinabi mong atin ito'y paglaban natin, huwag kang selective. Huwag kang may tinitingnan at meron kang tinititigan. Why? Kasi nga, narrative o kwento o direksyon o polisiya o interes ng Amerikano ang sinusunod ng pamahalaan. Hindi interes ng Pilipino. Sa habang ng maiso, mahirap ang ginagawa natin advokasya. Maraming tinatamaan, subalit malinaw sa amin na ang loyalty namin ay sa Pilipino. Hindi sa kung kaninong politiko o kaninong konsubilado. Karapatan natin malaman, karapatan natin malaman. Kaya tayo gumagawa ng Leaders Forum. Kasalukuyan meron din sa Bacolod ngayon, naghahati-hati kami. Si Attorney Harry and Attorney Trixie ang nasa Bacolod. Attorney Trixie was supposed to join me today. Kaya lang meron siyang submission na kinakailangan dun sa isang kaso na ikinaso sa kanya dahil nga dito sa ginagawa natin sa pamamarisyon. So, hindi na natin siya inubliga para mag-meet niya yung deadline niya. But just to say, alam ko na napakaraming issues, pero ito lang yung mga piling issues na dapat ninyong malaman. Dahil, ulitin ko, hindi natin interest makipag-away, makipag-hintma sa China. Maraming Pilipinong mamatay. Maghihirap tayo. Ibang gera ang dapat pinag-aaksayan ng panahon ng pamahalang ito. Ulitin ko, war against poverty, hunger, underemployment, unemployment, corruption, criminality, and drugs. These are the war that we should wage against. Itong mga ito, hindi yung gera na namamatay. Doon tayo sa gerang magdudugtong sa buhay ng bawat Pilipino. Doon tayo ilunsad natin yung gera na magbibigay pag-asa sa bawat Pilipino. Hindi yung gera na nakamamatay, nakasisira, at magdudulot sa atin na higit pa at lubos na kahirapan. And then yung security ng TAPS, yung transparency, accountability, peace, and security, yung ating lansangan na ibalik na dati. Dati, di ba, ang nagtatago yung masasamang loob. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ang lansangan ay naibalik na sa ating mga payapang mamamayan. Nagtatago na on the run yung mga kriminal. Tanungin ko kayo, ramdam niyo ba na kayo safe sa gabi at pag kayo ay nasa kalsada? Ang daming kidnapping, ang daming pickpockets dyan sa BGC. Notorious na ang BGC sa mga pickpockets. Ang dami na. And yet, pag ginalahad natin ang katotohanan, sasabihin ng ilan sa pamahalaan, destabilizer tayo. Kailan pa naging destabilizer o destabilization ang paglalahad ng katotohanan? Hindi natin misyon at kailan may hindi natin minisyon na pabagsakin ng gobyerno. Subalit in the course of telling the truth, as reporting to you, ano talaga ang nangyayari sa ating bansa, ay sumiglap ang inyong damdamin, mag-alag ang inyong damdamin, at singilin ang pamahalang ito. Wala silang magagawa.
sapagkat ang kapangyarihan ay nagmumula sa sambayan ng Pilipino, hindi sa kamay ng itigan. Yan ang dapat sa puso natin lahat. Yan ang dapat sa isipan natin. Napakahirap pagka nagrarally ang hanggang may iso, hinaharang yung mga Freedom Park, paradahan ng mga heavy equipment, tractors, dump trucks, at kung ano. Padadala ng polis. Kaya yung mga polis, naiintindihan natin sila. Pero huwag na huwag kayong mananakit ng sibilyan. Sapagkat ang tungkulin ninyo ay protektahan at pagsilbihan ang mamamayang Pilipino. Ang sundalo ganun din. Protector of the state yan. Hindi mananakit ng sibilyan. Subalit yung mga polis, maraming mahuhusay dyan, marami tayong kaibigan. Huwag niyong sasaktan ang mga sibilyan. Sundin niyo lang yung lawful order. Huwag kayong magpagamit. Huwag kayong magpagamit. Lahat ng bagay lilipas din. Mabuti o hindi masyadong mabuti, lilipas din. Yung mga kasalukuyang nasa pamahalaan, may panahon din yan. Lilipas din yan. Subalit ang ating saligang batas at ang karapatan ng mga Pilipino sa ilalim ng ating Bill of Rights, iyan ay walang hanggan. Iyan ay dapat respetuhin dahil yan ay sagrado. Yan ang ating panawagan sa ating mga kaibigan sa PNP na huwag niyong sasaktan ang mga sibilyan at huwag niyong gamitin at huwag magpagamit ang inyong mga uniforme to intimidate as individuals, as Filipinos, individually or collectively, na ang gusto lamang ay iparating sa pamahalaan ang ating hinaing at payapang magtipon-tipon. Huwag ninyong haharangin ang karapatan niya. Huwag kayong magpagamit. At yan din ho ang ginagawa natin sa pagmamaiso. We are not asking you to join this peace rally so that there will be war bodies. No? Kinakailangan na iintindihan ninyo ano yung mga issues. Gumawa kayo ng sarili ninyong opinion. Whether are these issues worth fighting for? Dapat na ba akong tumindig at ipaglaban ang mga issues na ito? Tama ba ang pinaglalaban ng hakbang ng maisot ang kanilang advokasya? Simpleng-simple lang naman. No to war. Bakit mo haharangin ang peace rally ng sinisigaw no to war? Kailan ba naging masama ang pag-advokasya ng no to war? Kailan ba naging masama humiling ng transparency, accountability, peace and security sa pamahalaan? At kailan ba ipinagbawal ang ating karapatang malaya at payapang magtipon-tipon upang ilahad at magpahatid ng ating hinaing sa pamahalaan? Wala tayo dapat ganun. Hindi partial ngayon. Pero ang actuation ng pamahalaan, undeclared partial. Sinisikil nila ang ating malayang pagpapahayag at ang ating malaya at payapang karapatang magtipon-tipon. Huwag ho tayong pumayag, huwag pa tayong magpapatakot, huwag tayong pasisinda. Yan ang hinihingi namin sa inyo. And after this leaders forum, malaking bahagi kayo dahil kayo lahat leader, pagdating ninyo sa inyong mga pamunuan, sa inyong mga pamayanan, pag nakita natin ang buupukan, Sabado ngayon, linggo bukas, kesa pag-chismisan mo yung buhay ng kapitbahay natin, pare, ito pag-usapan niyo. Ano bang tindig mo tungkol sa issue ng napipintong tigbahan ng Pilipinas sa China? Okay ka ba dyan? Yun ang ating pag-usapan. Dahil ito makakatulong para sa ating bansa. Huwag na natin pag-usapan kung sinong bagong girlfriend ni ganito, sinong bagong boyfriend ni ganito. Wala may tutulong yan sa pag-unlad ng ating bansa. Ang pag-usapan natin, itong mga issues na ating pinag-uusapan at tinatalakay ngayon. At panghuli, huwag tayong papakampante. Hindi pa tapos yung kanilang tangka.
na lapastanganin ang ating saligang batas. Gamit ang Philippine People's Initiative at ginagamit yung huwad na charter change para lang daw sa restrictive economic provisions. Kasinungalingan yan. Gusto nilang buksan ang ating saligang batas, bulat-latin, para tanggalin yung term limits at habang buhay na silang mamirnihan dyan sa kanilang pwesto, huwag tayong pumayag. Huwag tayong pumayag. Tama rin yung point kanina ni Architect Boots, and I agree with him fully. Our Constitution is not perfect. Marami na rin naman dapat baguhin. Subalit hindi itong mga taong ito ang pwede nating pagkatiwalaan. Hindi itong mga ganitong uri ng tao ang pwede nating ibigay ang ating tiwala para buksan, galawin, amyendahan o revisahin ang ating saligang batas. Ginagamit nila lahat ng resources ng gobyerno. Ayuda, IAs, medical assistance, pila, pirma, tapos i-attach doon sa petition tungkol doon sa People's Initiative. Hindi naman yun dahilan ng pagpirma nyo eh. Kaya kayo pumirma, attendance sheet yun. Natatanggap kayo ng IAs o ng ayuda o ng medical assistance. Doon pa lamang eh. May panlilin lang na pirma. Tapos i-attach nila sa petisyon. Pero pwede ka bang magsumiti ng petisyon na hindi naman lang nabasa? Yung simpleng dokumento, papipirmahin sa'yo, pipirma ka ba? Babasahin mo muna. Lalo na itong petisyon, daming na ng konstitusyon. So simula pa lamang, naglolokohan na tayo. Bibigyan ng pera, ayuda o ayos, hindi ko sinasabi kung yung tanggapin ninyo. Pera ninyo yan. Kunin ninyo. Ang sinabing pila may ayuda, pila may ayos, kunin ho ninyo. Ako pa makikiusap, please kunin ninyo. Pera nyo yan. Hindi nila pera yan. Pera ng Pilipino yan. Pero, huwag niyong ibebenta ang inyong sarili, ang inyong paninindigan, ang inyong prinsipyo, at higit sa lahat, huwag niyong ibebenta yung kinabukasan ng ating bansa at higit sa lahat ng ating mga kabataan. Kunin ninyo. Pera niya, hindi nila pera yan. At I tell you, kung nalalakihan yung mga recipient ng ayos at ayuda sa 3,000 o 5,000, wala ko yan sa ibinubulsa nila. Ang pinamimigay nila yung hindi nila nararamdaman. Pero yung binubulsa nila, higit na malaki dyan. Kaya wag mo kayo magpapalinlang, importante nalalaman nyo ito. Meron naman akong survey, 88% ng Pilipino sinabi, ayaw dyan sa charter change. But we have to maintain that stand. We have to maintain that stand. And yesterday, I think, lumabas din yung Pulse Asia survey result. 76% ng respondents ng Pilipino hindi sang-ayon kung paano inalabanan ng kasulukuyang pamaraan ng inflation. Paliit ng paliit ang halaga ng piso. Ano na lang ang nabibili ng 1,000 ninyo ngayon? Kumpara sa 1,000 ninyo, same time of last year, July 13 of 2023, compared to now, July 13 of 2024, mas marami bang nabibili ang 1,000 ninyo ngayon kesa sa 1,000 ninyo nung nakaraang taon? Ito yung sinasabi natin. Dito nyo ibuhos lahat ng galing at talino at oras ninyo. Labanan at maglunsad ng gera laban sa kahirapan, laban sa kagutuman, laban sa inflation. Hindi gera laban sa China. Makipag-usap dapat ang pamahalaan. Yun ang dapat na tindig ng gobyerno. Diffuse the tension, de-escalate the tension, at buksan lahat ng daan tungo sa diplomatikong solusyon para matigil ang problema o maayos ang problema
dyan sa South China Sea. Yun lang po ang hinihingi natin sa pag-iso. Kami po ay umiikot. Hindi yung mga silaban. Alam ko naman kung ano na rin ang nasa loob ninyo. Subalit mas mainam na nalalaman ninyo yung mga issues para din kayo pagdating ninyo sa inyong iba't ibang grupo ninyo, organization, alam din ninyo. At mabuksan yung usapan whether pro or against sa mga natalakay natin ngayon. Okay yun. Dahil mabubuksan ng kaalaman ang kaisipan ng bawat Pilipino. At yung kanilang damdamin ay pagigising din. At gumawa kayo ng sarili ninyo, ng independent stand ninyo, ang independent view ninyo. Gusto nyo ba na tayo makipagdigma? Handa ba tayo? Tayo ba kaya? Ulitin ko. Tingnan ninyo yung nangyari sa atin ng COVID. Hirap na hirap tayo. Sarado lahat. Ang daming nawalan ng trabaho. Ang daming nawalan ng anak buhay. Yung mga may sakit hindi na alam kung saan dadalhin. Kulang tayo sa facilities. Yung supply chain natin ito problema din tayo. COVID pa lang. Paano kung digmaan? Paano kung digmaan? Saan mo ilalagay lahat ng masusulatan? Saan mo pagagalingin lahat ng may tama? Paano mga kabataan? Sasara mo sa kailangan. Lalaking mamang at magkakaroon tayo ng generasyon ng mga mamang. Pag 5 taon, 7 taon, walang nakakaalam kung gaano katagal. Look at Ukraine. Ang projection ng Russia, 1-2 buwan lang yun. Ilang taon na sila nagbababa. Sarado na eskwelahan. Kaulawa yung mga tao. At walang pinipili yan kung saan lalapag ang bomba. Kung saan tamaan. Huwag na rin tayo magpakalayo-layo. Ang kalaban ng gobyerno natin, I think 2019, if I'm not mistaken, doon sa Marami. Di ba? Yung mga terorista, yung ISIS-inspired, yung Maute group. Ano nangyari sa Marami? Wasak. Durog. Giba-giba. Gusto ba natin yan? Dito sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, yan ba ang gusto natin kinabukasan ating hinaharap? Yan ba yung kinabukasan at tinatamasa natin lahat? Ulitin ko, ang kinakailangan, gera laban sa kagutuman, sa kahirapan, unemployment, underemployment, corruption, inflation, criminality, and drugs. Yan ang dapat nating girahin. Yan ang dapat girahin ng pamahalaan ito, ng administrasyon ito, hindi yung gera ng nakamamatay. Yun lamang po. Maraming salamat. Attorney Rodriguez. Bago po natin buksan yung hapag para sa open forum, parents ko lang po, sorry, ito para si Pulong Barangay Kim. Hindi ko po nakilala kanina, lumalabas pa ako doon para kontakin, nasa na po kayo. Nakatanggap ako ng message, nasa loob na po kami nagsasalita si Atty. Vic. Andito na nga pala. Yung mga bagong dumating, yung mga galing ng Batangas, na-emit daw po kasi sa highway. Kaya ngayon,